Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Dala ng Pinay na si Emelita Villa papuntang Amerika ang pag-asa ng magandang buhay na ipinangako ng asawa niyang retiradong sundalo. Ngunit walang mag-aakala na ang desisyon na ito ni Emelita na magpakasal sa AFAM ay magiging mitsa pala ng kanyang buhay. Sa ating kwento ngayon, alamin natin ang nakakalungkot na kwento ng Pinay na si Emelita. Ang babaeng si Emelita Villa Reeves ay 26 years old. May 28, 1968 nang isinilang si Emelita sa Cebu. Mulat siya sa hirap ng buhay ng kanyang malaking pamilya at mayroon siyang 10 mga kapatid. Ang tatay ni Emelita ay kumikita lamang ng 170 pesos kada buwan. At kailangan naman itong pagkasyahin ng nanay ni Emelita sa kanilang lahat. At kahit nga hirap sa buhay sina Emelita, lumaki ang dalaga na masayahin at may positibong pananaw sa buhay. Madalas sumasali si Emelita sa mga beauty contest noon at lagi din naman siyang nananalo. Ngunit batid ni Emelita na hindi niya maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya sa pamamagitan lamang ng pagsali-sali sa mga beauty contest. 18 years old si Emelita nang ipinadala niya ang kanyang larawan sa Cherry Blossoms. Ang Cherry Blossoms ay isang catalog kung saan makikita ang mga larawan ng mga babae na siyang pagpipilian ng mga kalalakihan bilang kanilang maging asawa. O sa madaling salita, sila ay tinatawag na mail order bride. Sa ganitong setup, ang karaniwang mga lalaki ay nagmumula sa first world country at ang babae na nasa mail order bride ay galing sa third world countries o katulad ng Pilipinas. Noon sa ating bansa, tila ito ay legal. Subalit ngayon ay ipinagbabawal na ang mail order bride. Hindi nagtagal, mayroong nagkagusto kay Emelita. Ang lalaki ay si Jack Reeves na noon ay 46 years old. Si Jack ay ipinanganak ng June 20, 1940 sa Texas, Amerika. Taong 1985 naman na nagretiro sa serbisyo si Jack bilang sundalo na may ranggong Master Sergeant. Matapos magretiro, naging isang pintor si Jack. At matapos nga ang palitan ng mga sulat ni na Emelita at Jack, nagtungo ang Amerikano sa Pilipinas. Gulat na gulat naman si Emelita nang nakita niya ang lalaki dahil hindi niya inakala na mas matanda pala ang lalaki kaysa sa kanya. 18 years old lamang noon si Emelita at 28 years old ang tanda ni Jack sa Pinay. Umiiyak nga si Emelita sa kanyang pamilya matapos ang kanilang pagkikita ni Jack. Subalit sinuyo ng Amerikano si Emelita at ang kanyang pamilya. Pinangakuan ng Amerikano ang tatay ni Emelita na siya ay magpapadala sa pamilya ng dalaga ng 14,000 pesos kada buwan. Ito ay kung papayag ang tatay ni Emelita na maikasal kay Jack. Bukod doon, sinabi pa ni Jack na mayroong naghihintay na magandang buhay kay Emelita sa Amerika kapag sila ay mag-asawa na. Kinausap si Emelita ng kanyang ama hinggil sa alok ni Jack. Sinabi ng tatay ni Emelita sa dalaga na pumayag na siyang ikasal kay Jack dahil ang kapalit naman niyon ay kaginhawaan sa kanilang pamilya. Sinabi din ng tatay ni Emelita, di hamak naman na mas malaki nga ang 14,000 pesos kada buwan na ibibigay ni Jack sa kanila kumpara sa kinikita niya na 170 pesos kada buwan. At kahit labag sa kanyang damdaming pumayag si Emelita na ikasal kay Jack, alang-alang lamang sa ikabubuti at ikaginhawa ng kanyang pamilya. At kahit hindi mahal na Emelita, ikinasal ang dalawa sa Amerika. Matapos ang kasal, ibinigay ni Jack ang lahat kay Emelita tulad nga ng kotse, cellphone, pager, mamahaling mga damit at sapatos. Sa Amerika, mayroon nga rin si Jack na sariling bahay, mga kotse, mamahaling motor, bangka at isang negosyo. Bukod doon, tinupad naman ni Jack ang kanyang pangako na buwan-buwan niyang padadalahan ng pera ang pamilya ni Emelita sa Pilipinas. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi masaya ang Pinay. Nahihirapan kasi si Emelita na mag-adjust sa bago niyang mundo. Sanay kasi siya na maraming nakapalibot na tao sa kanya at maraming kapitbahay. Pero nang dumating siya sa Amerika, palagi na lamang mag-isa ang Pinay. Subalit hindi nagtagal, may nakilala si Emelita na Pinoy community sa Texas. Kaya naman nanumbalik ang saya kay Emelita dahil meron na siyang mga nakakausap at nakakasamang kapwa Pinoy.
Naibsa ng mga kaibigan ni Emelita ang lungkot at sakit na nararamdaman nito. Sapagkat hindi masaya si Emelita na sa loob lamang ng relasyon nila ni Jack, iikot ang kanyang mundo. Dahil palagi umanong ginagamit si Emelita ng Amerikano. Subalit mayroong umanong hinanakit si Jack sa Pinay dahil malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Sapagkat umasa kasi si Jack na matututunan din siyang mahalin ni Emelita, subalit mali ang kanyang inakala. Sapagkat naghinala si Jack na may kalaguyo umano si Emelita. Mas tumibay pa nga ang hinala ni Jack nang nagdalang tao ito. At paniwala ni Jack hindi siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Emelita at inutusan niya ang babae na wag na ngang ituloy ang kanyang pagbubuntis. Hindi naman pumayag si Emelita sa kagustuhan ng kanyang mister. Kaya naman matapos mga anak ni Emelita, pinauwi siya ni Jack sa Pilipinas. At nang nakita naman ni Jack ang larawan ng kanilang anak, naniwala siya na siya ang ama ng bata. At makalipas nga ang 2 taon, pinabalik ni Jack si Emelita sa Amerika para sila ay magsamang muli bilang pamilya. Pero mula noon, nagbago na ang relasyon ng dalawa sa isa't isa. Nalaman ng Pinay na binahay ni Jack ang kalaguyo nitong babae. Nakita ng mga kaibigan ni Emelita ang pagbabago sa Pinay. Nahilig na ito sa pagdalo sa mga party sa bar at natutong uminom ng alak. At kalaunan, nahulog ang loob ng Pinay sa kanyang kaibigan na si Mona Lisa. Ikinikwento naman ni Emelita sa kanyang mga kaibigan na pagod at sawa na siya sa pang-aabuso sa kanya ni Jack. Sinabi pa ni Emelita na sa tuwing ipinipilit ni Jack ang kanyang sarili sa kanya, doble dagok ito sa Pinay dahil kinukuhanan pa ni Jack ito ng mga litrato. Ayon pa kay Emelita, napaka-controlling din ni Jack. At October 11, 1994, nang nakipagkita si Emelita sa kanyang mga kaibigan. Kumain sila ng tanghalian sa isang restaurant. Muling naglabas nga ng sama ng loob si Emelita sa kanyang mga kaibigan tungkol sa relasyon niya kay Jack. May pagkakataon na gusto umano ni Jack na may mangyari kay Emelita at sa anak ni Jack sa una nitong asawa. Ngunit hindi pumayag ang Pinay sa kahibangan na ito ng kanyang mister. At matapos ngang kumain, umalis na si Emelita at sinabi sa kanyang mga kaibigan na siya ay magsha-shopping. Ngunit iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita si Emelita ng kanyang mga kaibigan. At October 12, 1994 ng gabi, nang nakatanggap ng tawag ang mga pulis sa Arlington. At ang tumawag ay ang kaibigan ni Emelita at sinabing isang araw na niyang hindi nakakausap ang Pinay. Kaya naman nagpunta ang mga pulis sa bahay ni na Emelita at dinatnan si Jack sa loob ng bahay dala-dala ang kanyang anak. Pero ayon kay Jack, wala doon si Emelita at tingin niya kasama ng Pinay ang kanyang kaluguyo. Nabanggit nga ng Amerikano na palagi naman iyong ginagawa ni Emelita kaya ayos lamang ang lahat. Sunod naman kinausap ng mga pulis ang mga kaibigang Pilipino ni Emelita. At ayon nga sa kanila, hindi ugali nito na iwan ang kanyang anak para lamang magliwaliw. Kaya para sa kanila may kakaibang nangyayari kay Emelita. Nakausap naman ng mga pulis ang unang nag-report na nawawala si Emelita na si Mona Lisa. Si Mona Lisa ay isa ding Pinay at mula din sa Cebu. Ang dalawa nga ay malapit sa isa't isa. Ayon nga kay Mona Lisa, ikinuwento sa kanya ni Emelita ang kanyang mga pinagdadaanan. Kaya naman labis na natatakot at nag-aalala si Mona Lisa nang hindi niya makontak ang kanyang kaibigan. Pero inamin din niya na siya at si Emelita nga ay may relasyon. Agad namang pinagdudahan ng mga pulis si Mona Lisa para sa pagkawala ni Emelita. Subalit iginiit niya na wala siya sa Arlington nang nawala si Emelita. Bagay nga na napatunayan naman kalaunan. Ayon pa kay Mona Lisa, bukod sa kanya, may karelasyon pang lalaki si Emelita na kinilala lamang bilang Tony na isa ding Pinoy. Pinuntahan at kinausap ng mga pulis si Tony. At ayon sa Pinoy, hindi sumipot si Emelita sa kanilang usapan ng gabi nang nawala ito. Mula nga daw noon, hindi na tumawag pa sa kanya si Emelita. Kalaunan, nakita naman ng mga pulis ang kotse ni Emelita sa isang parking lot ng grocery store. Ang kotse ay abandonado at hindi nakalak. Wala din ang child seat sa loob ng sasakyan. Pero napansin nila na naka-adjust ang upuan ng driver's seat pero hindi ito tumutugma sa tangkad ni Emelita.
Napag-alaman naman ng mga pulis na ang kotse na pinag-iwanan sa kotse ni Emilita ay nasa tapat ng gusali kung saan nagtatrabaho si Tony. Kaya naman muling kinausap ng mga pulis si Tony sa hinala na may mukhang kinalaman siya sa pagkawala ni Emilita. Hindi naman naging masaya si Tony na siya ay pinagdududahan ng mga otoridad, subalit pumasa naman siya sa lie detector test. At sinabi nga ni Tony sa mga pulis na sa kanyang palagay, may kinalaman ang asawa ni Emilita sa kanyang pagkawala. Kaya naman muling pinatawag si Jack sa police station at tinanong siya kung bakit ilang beses na siyang nag-asawa. At dito na nga ikinuwento kung bakit marami siyang naging asawa. Si Jack ay kinasal ng 18 years old pa lamang sa isang 15 years old na babae. Pero naghiwalay si Jack at ang una niyang asawa ng taong 1960. Taong 1961 naman nang ikinasal muli si Jack sa babae na si Sharon Van Gogh, 34 years old. 18 years ang tinagal nga ng pagsasama ni na Sharon at Jack at sila ay nagkaroon ng dalawang mga anak na lalaki. Taong 1977 na nagkaroon ng kalaguyo si Sharon at February 1978 nang nag-file si Sharon ng divorce kay Jack habang nakaistasyon ang lalaki sa South Korea bilang sundalo. Ayon kay Jack, July 10, 1978 nang binawian ng buhay si Sharon matapos nitong kunin ang sarili niyang buhay. Ayon pa sa Amerikano, binaril umano ni Sharon ang kanyang sarili sa dibdib. Sunod namang nakilala ni Jack ang pangatlo niyang naging asawa sa South Korea. Ang babae ay kinilalang si Myung-hee Chong, 34 years old. At makalipas nga ang 2 taon na relasyon, ikinasal sila sa Amerika ng December 31, 1980. Kalaunan, napapayag naman ni Jack si Myung na sumama sa kanya sa Amerika matapos niyang pangakuan ang babae ng magandang buhay. At July 28, 1986, nang namatay si Myung sa Lake Whitney. Ayon kay Jack, siya ay nangingisda habang si Myung naman ay nasa ibabaw ng mababang salbabida. Nakatalikod at naghahanap si Jack ng pain nang nahulog si Myung mula sa lawa at nalunog sa 4 feet na taas ng tubig. Matapos ngang sabihin iyon lahat ni Jack, napataas ang kilay ng mga pulis at investigador. Ang tanong sa kanilang isipan, nagkataon lamang ba na ang lahat ng nagiging misis ni Jack ay namamatay o may mas malalim na kwento sa likod ng mga ito? At isa pa nga sa kanilang tanong ay may krimen bang nangyari o aksidente lang talaga ang lahat? At para nga sa mga pulis, isang malaking red flag na ang dalawang naunang asawa ni Jack ay namatay at ang asawa niya ngayong si Emilita ay nawawala. At para nga masagot ang kanilang mga tanong, muling binuksan ng mga otoridad ang kaso ni na Sharon at Myung. Ang namuno nga ng investigasyon ay humingi ng tulong sa isang medical examiner para imbestigahan ang pagkamatay ni Sharon. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, nang nalaman ni Jack na may kalaguyo at nakikipaghiwalay na sa kanya si Sharon, agad siyang umuwi ng Amerika galing South Korea. Kinompronta ni Jack si Sharon ngunit hindi naging maayos ang kanilang usapan. Naligo nga si Jack pero paglabas niya, patay na si Sharon dahil nagbaril ang babae sa kanyang sarili. Sinabi nga ni Jack na tingin niya naupo sa gilid ng kama si Sharon. Pagkatapos ay tinutok umano ni Sharon ang mahabang baril sa kanyang sarili at ginamit ng babae ang kanyang daliri sa paa para kalabitin ang gatilyo. Napag-alaman naman na hindi pala ipina-autopsy ang labi ni Sharon matapos nitong mamatay. Ayon nga sa examiner, ang daliri ng mga paa ni Sharon ay may tapyas ang balat. At tila nga imposible na kalipitin ni Sharon ang gatilyo ng baril. Kaya naman duda ang mga investigador sa pahayag ni Jack dahil para sa kanila, imposible ang sinapit ni Sharon. At ayon sa batas ng Texas, hindi na kailangan pa ng kahit anong permission para hukayin ang labi at ito ay pa-autopsy. At December 4, 1994 nang ipina-autopsy ang labi ni Sharon. Subalit dahil matagal nang nakalibing ang labi, maraming naging balakid para malaman ng mga medical examiner kung ang tama ng baril kay Sharon ay sarili niyang kagagawan o may bumaril sa kanya. Sunod ay nagsagawa nga ang mga pulis ng reenactment ng krimen kasama ang isang babae na may kahawig ng katawan ni Sharon gamit nga ang kaparehong baril. Pero matapos ang ilang reenactment, lumalabas na imposible talaga ang sinasabi ni Jack na kinuha ni Sharon ang kanyang sariling buhay.
Dahil hindi tugma ang tangkad ni Sharon para maabot ang baril gamit lamang ang paa at gamitin nga sa kanyang sarili. Ibig sabihin lamang nito, may pumatay talaga kay Sharon at para nga sa mga pulis, ang suspect ay walang iba kundi si Jack. Sunod namang ineksamin ang tapyas na daliri ng biktima. Ngunit maging ito ay hindi tumugma sa kung paano kinitil ni Sharon ang kanyang sarili. Nang mga oras na ito, kinakabahan na nga ang mga investigador para sa nawawalang si Emelita pero ipinagpatuloy pa din nila ang paghahanap sa Pinay. Samantala, naglabas naman si Jack ng $25,000 o 1.4 million pesos na pabuya para sa taong makakahanap kay Emelita. Sunod namang inimbestigahan ng mga pulis ang pagkamatay ng isa pang asawa ni Jack na si Myung. Ayon sa mga pulis, may nakita ang kapatid ni Myung na mga pasa sa babae nang ito ay nasawi. Gusto sana nilang ipa-autopsy ang labi ni Myung subalit agad na ikrinimate ni Jack ang labi ng kanyang asawa kahit na hindi pumayag ang kanyang pamilya. Ayon pa sa kapatid ni Myung, takot sa tubig si Myung. Kaya imposible na sumama ito kay Jack para lamang mangisda. At dahil wala na nga ang labi para imbestigahan ng mga otoridad, wala silang nagawang kaso para kay Myung. Kaya naman nagdesisyon sila na ituring ang pagkamatay ng babae na accidental death. Kaya naman hindi nakasuhan si Jack tungkol sa pagkamatay ni Myung pero itinuring siyang suspect ng mga pulis. At naghanap nga ang mga pulis ng taong pwede nilang matanong tungkol sa mga dating asawa ni Jack. Samantala, nang nalaman ni Jack na iniimbestigahan ng mga pulis ang pagkamatay ng kanyang mga naging asawa, bigla siyang pumunta sa police station. At ayon kay Jack, mayroon siyang hawak na ebidensya na buhay pa umano si Emelita. Ipinakita nga ni Jack sa mga pulis ang history ng kanilang bank account. At ayon nga kay Jack, ginagamit pa ni Emelita ang kanilang pera para makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas. At ayon nga kay Jack, indikasyon ito umano na buhay pa ang kanyang asawa at hindi niya ito pinatay. Kaya naman nagpunta ang mga pulis sa nasabing bangko at nalaman nila na hindi na si Emelita ang nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya kundi si Jack. At para nga sa mga pulis, sinubukan nilang manipulahin si Jack. Sunod naman ay hinamon ni Jack ang mga investigador na pumunta sa kanyang bahay para maghanap ng bakas ng dugo na nagsasabing pinatay niya si Emelita. Kumasa naman ang pinuno ng investigador ng kaso sa hamon ni Jack. Subalit sinabi ng mga pulis na hindi bakas ng dugo ang kanyang hahanapin kundi gagamit siya ng teknolohiya ng DNA. Nang mga panahon na ito, bago pa lamang ang teknolohiya ng paggamit ng DNA para malutas ang isang krimen. Tinanong ng investigador si Jack kung pwede ba niyang makuna ng DNA ang carpet nila sa bahay. Sumagot naman si Jack ng oo at pwede daw pumunta ang mga pulis, ngunit sinabi ni Jack na hindi muna ng araw na iyon. Malakas nga ang hinala ng mga pulis kay Jack kaya nag-iwan sila ng grupo ng mga surveillance sa bahay ni Jack. At kinabukasan nakita nga ng surveillance team na inilalabas ng mga lalaki ang isang carpet mula sa bahay ni Jack. Sa kabilang banda, dahil sa bagong teknolohiya, kumuha ng warrant of arrest ang mga pulis para sa kasong murder ni Sharon Reeves laban kay Jack. At March 21, 1995 nang inaresto ng mga pulis si Jack para sa pagpatay ni Sharon at gulat na gulat nga si Jack sa nangyari. Hindi nga inakala ni Jack na makalipas ang 17 years simula nang namatay si Sharon, siya ay aarestuhin para sa pagkamatay nito. Ikinulong si Jack para sa pagpatay niya nga sa dati niyang asawa. At habang gumugulong ang kaso, isang magandang balita ang natanggap ng mga pulis ng October 1995. Ayon nga sa tawag ng Texas Ranger, mayroong natagpo ang labi ang mga mangangaso sa tabi ng Lake Whitney, sa parehong lawak kung saan namatay ang isa pang asawa ni Jack. Agad na inisip ng mga investigador na ang labi ay walang iba kundi ang nawawalang si Emelita. At pagdating nga ng mga pulis sa kakahuyan, nakita nila ang isang mababang hukay. Ilang oras ang inabot para makumpleto ng mga medical examiner ang pag-recover sa buong labi. At sa pamamagitan nga ng dental records, nakumpirmahan na ang labing natagpuan ay walang iba kundi ang nawawalang Pinay na si Emelita. Isang taon matapos mawala ni Emelita, siya ay nahanap ng mga pulis. Pero ang Pinay ay wala ng buhay. Hindi natukoy sa autopsy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Emelita.
Blanko nga ang mga pulis dahil wala naman tama ng bala sa Emelita at walang bakas na siya ay sinaksak. Isa na nga lang ang tinitingnang anggulo ng mga pulis, ang pananakal. Subalit hindi natagpuan ng mga pulis ang hired bow ni Emelita. Para kasi masabi na pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ng isang tao, dapat mapatunayan na nabali ang kanyang hired bone. Isa namang witness ang nakausap ng mga pulis na tingin nila ay makakatulong sa kaso. Ito ay walang iba kundi ang 4 na taong gulang na anak na lalaki ni na Emelita at Jack na si Kendall. Sa tulong nga ng mga social worker, kinausap ng mga pulis si Kendall. At sa pag-uusap, nasabi ni Kendall ang mga salitang bathtub, mom, and dad, nag-aaway, banyo at sakal. Sunod naman ay dinala ng mga pulis si Kendall sa kakahuyan malapit sa Lake Whitney kung saan natagpuan ang kanyang nanay. At para nga malaman kung maaalala ba ni Kendall ang lugar na iyon. Ang area kung saan natagpuan ng mga pulis si Emelita ay liblib at hindi karaniwang pinupuntahan ng isang tao. Hindi kasi ito camping area at malayo ito sa daan. Ngunit, nagulat ang mga investigador nang naglakad si Kendall na tila ba pamilyar na sa lugar at tila ba hindi una niyang beses nagpunta doon. Naglakad nga si Kendall habang nasa likod niya ang mga pulis. Tinahak ni Kendall ang daan papunta sa lugar kung saan nakita ang labi ng kanyang nanay. Maya-maya pa binalaan ni Kendall ang mga pulis na may butas sa kanilang lalakaran kaya dapat silang mag-ingat. At para nga sa mga otoridad, iyon ay isang indikasyon na may naaalala talaga ang bata sa lugar kung saan inilibing ang kanyang nanay. Matapos iyon, dinala ng mga pulis si Kendall sa kustodiya ng half-sister ni Jack. Dito na nga na-realize ng mga pulis na kasama si Kendall ng kanyang ama nang inilibing ang kanyang nanay na si Emelita. At may posibilidad nga nakita pa niya kung paano ito pinaslang. Teorya nga ng mga investigador, maaaring sinakal o nilunod si Emelita ni Jack. At kalaunan, unti-unti na ngang nabuo ng mga pulis ang tila puzzle ng misteryo ng pagkawala ni Emelita at ang kaugnayan niya sa pagkamatay ng mga unang asawa ni Jack. Sa tingin nga ng mga pulis, ang lahat ng asawa ni Jack ay pinatay niya dahil hindi ito sumusunod sa kanya o hindi niya nakuha ang kanyang gusto mula sa babae. At habang hinahanda nga ng mga pulis ang kasong murder labang kay Jack para sa pagpatay niya kay Emelita, gumulong naman ang trial ni Jack para sa pagpatay niya kay Sharon. Sa trial nga ng January 3, 1996, ipinakita ng mga investigador ang isang reenactment ng kanilang ginawa kung saan lumalabas na imposibleng kinuha ni Sharon ang sarili niyang buhay gamit ang baril at daliri sa kanyang paa. Pinaniwala nila ang mga jury na malayo sa katotohanan ang sinasabi ni Jack tungkol sa pagkamatay ni Sharon. Matapos nga ang trial, napatunayan si Jack na guilty sa pagpatay sa pangalawa niyang asawang si Sharon at si Jack nga ay hinatulan ng 25 years na pagkakulong. Gayunpaman, hindi ito sapat para sa mga pulis dahil alam nila na may posibilidad na maagang mapalaya si Jack. Ang gusto nga ng mga otoridad at investigador ay tuluyan ng mabulok sa kulungan ang sospek. Kaya naman binalikan nila ang labi ni Emelita at sinuri ito. Natagpuan sa labi ng Pinay ang mga diatom. Ang diatom ay mga organismo ng algae na matatagpuan sa tubig. Subalit hindi nagtugma ang diatom na natagpuan sa labi ni Emelita at sa diatom ng tubig mula sa lawa malapit kung saan siya natagpuang wala ng buhay. At teorya nga ng mga pulis, pinatay ni Jack si Emelita sa kanilang bathtub kung saan mayroon ding diatom. Matapos iyon, sinampahan nga nila si Jack ng murder para sa pagpatay niya sa kanyang pang-apat na misis na Pinay na si Emelita. Sa parehong taon ng 1996, 2 beses dumalo si Jack ng trial para sa kasong murder sa kanyang mga asawa. August 20, 1996, matapos ang trial, napatunayan si Jack na guilty sa pagpatay sa Pinay niyang asawang si Emelita. At si Jack nga ay hinatulan ng 99 years na pagkakakulong. Sa ngayon, si Jack ay 85 years old na at nakakulong sa Wallace Palace Unit, Texas sa Amerika. Maaari namang makapag-apply ng parol si Jack sa taong 2026. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng
Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean, at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!